Sigurado na ako na ikaw ang magiging paraan para makalaya ang barangay na to sa sumpa ng mga ebwa. Dalhin na natin siya sa facility sa barangay at dikulong. Ang mabuti pa, pakawalan niyo na ako. Pagtulungan nating patay ng mga ebwa. Hindi ako ang kalaban niyo, kundi ang mga halimaw na yan. Sumuko na lang kayo para matapos ng laban. Kayong dalawa lang naman ang pinakagusto kong patayin. Bilang baguhang pulis, alam kong mapapadala ko sa isang malayong lugar. Ngunit kabaliktaran naman sa expectation ko ang nangyari. Nakapagtapos ako sa bayan ng kolehiyo at naging lisensyadong pulis. Pinabalik ako ng hepe sa aming baryo para maimbestigahan ang pagkawala ng mga tao. Hindi ko aakalain na meron pala akong partner doon. Ang hindi nila alam, ang lihim ng baryo ay alam ng buong angkan ko at mananatili lang yon sa kaalaman namin. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Tunghayan niyo po ang kwento ko na tungkol sa aswang na mga ebwa. Ako nga po pala si Noel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Noel, grabe, ang gwapo mo na lalo simula nung naging pulis ka. Kuya Ranel talaga, gusto mo pa ata akong utuin eh. Hindi kaya, totoo ang sinasabi ko. Tsaka nga pala, mabuti naman at dumating ka. Mas lalo na kasing dumarami ang pagkawala ng mga tao dito sa baryo namin. Oo naman, matitiis ko pang pabayaan kayo. Dati dito naman ako nakatira eh, kami ng pamilya ko. Lumipat lang ako nung nakapag-aral na ako sa kabilang bayan. Hindi na kasi talaga kakayanin ang puwersa ng mga tanod at mga opisyal na bantay ng barangay na to. Yung pulis sa bayan, nako, hindi naman kumikilos. Buti ka pa, kahit nasaan ka dun sa malayo, naisipan mong magpasahin dito. Hindi po ako nagpasahin dito. Sa katunayan, ang hepe namin ang nagdesisyon. Alam kasi niya sa record ko na dati ako nakatira dito noon. Tsaka wala pa nga ho akong 1 taon, naging lisensyado na akong pulis. Pero at least, maayos na ang buhay mo ngayon. Nandiyan na pala ang pulis na magiging kapartner mo sa pag-iikot sa kagubatan kapag gabi. Kanina pa ba siya dumating? Kanina lang din. Babae magiging partner mo. Huwag kang magalala. Sasama naman kami sa iyo sa pag-iikot sa buong kagubatan kada gabi. Sige po. Pumunta na kami sa kubo kung saan naghihintay ang babaeng pulis na magiging kapartner ko. Unang tingin ko sa kanya, duda ako kung talagang babae siya. Maskulado ang katawan, matangkad, at halatang malakas. Mas malaki pa ang katawan niya sa katawan ko. Magandang umaga. Pasensya na kung pinaghintay kita. Ayos lang. Ako nga pala si Pamela. Ako naman si Noel. Totoo ba na isa kang katutubong tanggapangalaga dati sa kagubatan? Oo, noon yun na hindi pa namatay ang mga magulang ko. Nung sabay kasi silang nawala, lumipat ako dun sa kabilang bayan at dun ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wow, edi alam mo pala yung pasikot-sikot sa kagubatan. Hindi na ako sigurado ngayon dahil ilang taon na rin ako hindi nakapasok dyan. Sa nakita ko, marami na nga talaga ang nagbago. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna kahit saglit lang, Noel. Maya-maya, iikot ko kayo sa kagubatan para maging saulado nyo na rin. Sige po. Umupo muna ako saglit at kumain. Maya-maya pa, merong isang batang lalaki na dumating. May dala siyang handog para sa amin ni Pamela. Natuwa naman ako sa ginawa ng bata. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya noon. Sa tuwing may bumibisita sa barangay, nagdadala ako ng handog, kagaya ng prutas na saging. Matamis po ang langka na yan. Kainin nyo mamaya habang umikot kayo sa kagubatan. Naku, maraming salamat .
Ano nga palang pangalan mo? Ako nga po pala si Renji. Ako naman si Pamela. At siya pala si Noel. Pwede ba akong sumama sa inyo papunta dun sa kagubatan? Hindi naman po delikado kasi kasama ko naman kayo. Oo, pwede. May liwanag pa naman, tsaka huwag kang magalala, kami ang bahala sa'yo. Sige, salamat po ha. Magpapaalam lang po ako sa nanay ko. Nagmadali ang batang umuwi sa kanilang tahanan. Makalipas ng 1 oras, bumalik itong nakangiti. Sa mga ngiti niya, halatang pinayagan siya ng kanyang nanay. Umalis na kami nung nakabalik na si Kuya Ranel. Nung una, nagtaka pa ito nang makita ang batang sumama sa amin. Bata, hindi ka pwedeng sumama sa amin papunta dun sa loob. Pumayag naman po kasi sila eh. Kuya Ranel, hayaan niyo na po. Maaga pa naman po, kaya ayos lang yan. Natatakot kasi ako baka kung anong makita natin sa kagubatan mamaya. Wala po yan. Walang nilalang nalalabas kapag tirik ang araw. Oo nga, tsaka marami naman tayo eh. Siguro kaya siya sumama pa rin para malaman niya kung anong nangyayari sa loob ng kagubatan. Nakapagpaalam ka ba sa magulang mo? Opo, pumayag naman po sila. Ang sabi po nila, wag lang daw po ako magpapagabi. Oo siya, sige, tara na. Ang sarap naman ng hangin sa kagubatan. Kaya nga pinapalinisan pa namin ito noon kaya lang nagugulat na lang kami dahil biglang tumataas ang mga damo at mga kahoy. Biglaan lang po? Oo, para bang dinidiligan araw-araw at basta na lang tataba. Malamig po kasi ang gubat kaya po ata sila lumalaki kagad at dumadami. Naalala mo pa Noel ang ilog dito? Alam mo bang natuyo din yun bigla? Talaga? Aba, napaka-imposible naman. Kaya nga Wala yun talaga ata ang desisyon ng Diyos para sa baryo. Marami ang nakikinabang sa ilog na yun na nagmumula dito. Naapektuhan nga ang mga palayan ng tao. Ano kaya kung doon na lang kami sa kabila? Tapos, kayo dito sa kanan. Mag-iiwalay tayo? Pwede naman kasi alam naman ni Noel ang daanan palabas ng gubat. Para matingnan namin ang kabilang bahagi ng gubat. At kapag meron naman kayong napansin na kakaiba, iragyo nyo na lang sa amin. Sige, ikaw Renji, kanino ka sasama? Sa inyo na lang po, kagawad. Naghiwalay na kami ng landas sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakad kami, nakakarinig ako ng malakas na halinghing na nagmumula sa mga kakaibang nilalang. Kailangan kong maging kalmado para hindi matakot si Pamela. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Tingnan mo nga itong punong kahoy. Parang kinalamot ng mahahabang kuko Oo nga no, baka galing sa mga mababangis na hayop. Teka, ano yun? Tara, doon tayo. Parang may kumikilos dun banda. Huwag na tayong pumunta doon. Diretsuhin na lang natin ang daan para makalabas na tayo ng gubat. Kaya nga tayo nandito para ma-resolve yung kaso, di ba? Kung talagang mga hayop ang pumatay, bakit mo parawang bangkay ng tao? Tara na, sumama ka na sa akin. Kailangan natin tingnan ang bahaging yun. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag na tayong dumako sa bahaging yan. At bakit? Huwag mong sabihin sa akin na naduduwag ka. Yun na nga, naduduwag ako. Naging pulis ka pa kung duwag ka pala. Wala ka na doon. Basta dumiretso na tayo. Ayoko nga, doon ako dadaan. Wala nang daanan dyan. Dead end na sa bahaging yan. Makinig ka na lang sa akin dahil may mas alam ako kesa sa'yo sa lugar na to. Buong lakas ko siyang hinila paalis sa bahagi ng gubat na yon. Nararamdaman ko kasi na may nilalang na nakabantay sa bawat kilos namin at gusto ko siyang ilayo sa kapahamakan. Bata pa lang ako, yun na talaga ang problema ko sa sarili. Ang pagiging matalas ng pandinig na kahit paghinga ng ibang tao ay naririnig ko. Nagalit sa akin si Pamela.
pero tuluyan kaming nakaalis sa bahagi ng gubat kung saan may nilalang. Habang naglalakad kami, may natapakan siyang malambot na bagay, dahilan para sumigaw siya. Anak ng... Ano to? Ang diinit talaga. Alisin mo nga ang paa mo. Ayan na. Parang kalansay ito ng tao ah. Hindi lang parang kundi. Kalansay nga. Tignan mo, naagnas na ang kanyang katawan. Matagal na atang namatay ang taong yun pero walang nakapansin. Eh baka... Hindi nga ata talaga. Hayop ang pumapatay. Kung mga hayop, sigurado akong lalapain ng katawan nila. Tapos itong mga buto, maghihiwalay-hiwalay ito. Kaya nga tayo nandito para magmanman. Hindi magtatagal, malalaman din natin kung anong pumapatay. Bigla ako kinilabutan ah. Paano pala kung hindi rin mga taong kalaban natin dito? Ang akala ko ba matapang ka? Matapang talaga ako ah. Handa ako makipagbarilan anong oras. Pero kung mga nilalang na daig pa ang tao kung kumilos ang makakalaban natin, imposibleng mananalo tayo sa kanila, no? Ang mabuti pa, maiwan na muna kita saglit. May kailangan lang akong hanapin sa bahagi ng gubat na to. Sige, bilisan mo lang ah. Sana pala doon na lang ako sumama kay Kuya Ranel eh. Hindi ko na siya pinansin at kaagad ko na siyang iniwanan. Ang alam ko, merong kuweba sa kaliwang bahagi ng gubat. Ngunit nang puntahan ko yon, hindi ko na yun nahanap. Bigla ko na namang naamoy ang tila nabubulok na bangkay. Kinuha ko ang baril ko at hinanda kung sakaling merong sasalakay sa akin. Nagmanman muna ako sa paligid, pero hindi ko maramdaman na kumikilos sila. Ngunit ang kanilang hininga ay naririnig ko. Alam kong malapit lang sila sa akin. Binalikan ko si Pamela. At sa pagkakataong yon, kasama na niya sina Kuya Ranel. Kanina ka pa umalis ah. Bakit ngayon ka lang bumalik? Alam mo bang may mabangis na hayop dito kaninang nagpakita sa akin? Anong ginawa mo sa kanya? Pabarilin ko na sana eh. Kaya lang nakatakbo. Nung dumating sina Kuya Ranel. Saan ka ba galing, Noel? May tinignan lang ako doon. May bangkay po kami nakita doon. Meron buo pa yung katawan pero nakatanggal na yung ulo. Kinakain na nga ng uod kaya ang hirap putukuin kung sino sila. Yan ang kadalasan na nangyayari sa lugar na to. Sa tuwing sasapit naman ng gabi, nagsisilabasan sila. Parang mabilis na hangin pero nagagawa nilang pumatay. Ano naman kayang halimaw yun? Umalis na tayo dito sa kagubatan. Sumunod naman sila sa akin na lumabas ng kagubatan. Hindi ako dumiretso sa kubo. Tumambay muna ako sa lilim ng malaking punong mangga para preska ang hangin. Lumapit si Renji sa akin at niyaya akong pumunta sa barangay hall. Nagtungo nga kami doon at nakikita ko ang bagong gawa na facility sa barangay. Ang ganda na po ng barangay, hindi po ba? Oo, noon bago ko umalis, hindi pa ganito itsura ng baryo. Alam niyo po ang kwento ng matatanda dito sa amin? Matagal na raw na hindi nambibiktima ang mga halimaw sa kagubatan. Ngayon lang daw sila bumabalik sa hindi malaman na dahilan. Alam mo, Renji, hindi naman nabibiktima ang mga halimaw na yan basta hindi ka lang maligaw sa kagubatan. Hindi po. Kusa po talaga silang umaalis ng kagubatan para makahanap ng mabibiktima. Yung kapitbahay nga namin bigla na lang daw hinila ng mahabang buntot. Mabuti na lang at merong itim na luya ang asawa niya kaya siya naligtas. Umaalis na sila ng kagubatan? Oo, mamayang gabi po sigurado ako na malalaman niyo rin kung anong mangyayari. 5:00 pa lang po ng hapon nagsasara na ang lahat. Yung iba napubuhos ng asin sa katawan para hindi lang malapitan ng nilalang. Ah, ganun ba? Opo. Habang nag-uusap naman kami, isang babae ang lumapit sa kinaroroonan namin. Maputi siya at matangkad kahit may edad na.
Ikaw ba ang pulis na ipinadala nila dito sa amin? Opo, ako nga po. Bakit hindi ka naka-uniforme? Kasi nanggaling kami dun sa kagubatan eh. Ha? Mamasok kayo doon? Kaunting ingat lang. Dahil kahit mga pulis kayo, hindi niyo sila kayang labanan. Mababangi sa mga halimaw na nakatira sa kagubatan. Kuta nila yan, kaya dapat hindi yan pinapasok. May tinignan lang kami dun sa gubat. Basta, kaunting ingat lang. Tsaka nga pala, mag-isa ka lang ba? Kasama mo ba itong bata na pumarito? Hindi po, dito lang po kami nagkakilala. Ikaw bata, taga saan ka? Doon po sa kabilang bayan. Kuya Noel, pasyal naman tayo dun sa sementeryo. Ang ganda ng sementeryo ngayon kasi bagong gawa din. Oo, sige. Ate, mauna na po kami. Sige. Napadaan lang naman ako kaya lang nakita kita. Sabi ko lang nga na ikaw ang pulis. Sa katawan mo palang halata na. Ngumiti na lang ako doon sa babae at pumunta naman kami sa sementeryo. Tunay nga na maganda na ito. Hindi kagaya ng dati. Malayong malayo na sa dating itsura ng lumang sementeryo noon. May nakita akong matandang babae doon na nagwawalis. Sino naman ang matandang yun? Ang alam ko po, siya ang tagalinis nitong sementeryo. Sinusulan daw siya ng mga taga-bayan. Lumapit kaya tayo sa kanya. Kayo na lang po. Manghuhuli na muna ako ng gagaba habang nag-uusap kayo. Oo, sige. Napatigil naman sa pagwawalis ng matanda nang makalapit ako sa kanya. Ngumiti ito, pero bumalik lang siya sa pagyuko at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Kunwari, aasikasuhin ang kaso na nangyayari sa barangay. Pero ang totoo, hinahabol lang ang malaking sweldo. Ako po bang kausap nyo? Oo, alam nga naman na kakausapin ka ang mga patay. Nagkakamali po kayo. Hindi sweldo ang habol ko kaya ako nandito. Gusto ko lang naman po makatulong sa mga nangangailangan dito. Huwag ka lang nga dyan. Iiwan mo rin naman kami kapag hindi mo makayanang labanan ng mga halimaw sa gubat. Dati na po bang may na-assign na pulis dito? Oo. At alam mo ba kung anong nangyari? Nagsialisan silang lahat nang may makita na ginto doon sa kagubatan. Kaya ata lumabas sa mga nilalang na yan dahil kinuha nilang ginto. Ginto? Meron bang ginto sa gubat? Meron. Kung sino man ang makakuha sa ginto, ang kapalit ay ang pagkamatay ng kanilang pamilya. Hindi ako umimik, kaya tinalikuran ako ng matandang babae. Bumalik na ako sa kubo. Si Pamela na lang ang nandun dahil umalis na raw si Kuya Ranel. Si Renji naman, umuwi na rin sa bahay nila. Hinila ako ni Pamela papasok sa loob ng kubo. At meron siyang sinabi sa akin. Ang sabi ni Kuya Ranel, mayroon nga daw talagang nambibiktima sa baryo na to, na kung tawagin ay Ebwa. Ebwa? Ano naman uri ng halimaw yun? Oo, uri ng aswang na sumisip-sipraw ng dugo. Inamin na niya sa akin ang totoo. Kung naging pamilyar ka sa kagubatan, imposibleng hindi mo alam ang bagay na yun. Paano ko naman malalaman? Sa 13 anyos lang ako umalis dito. Wala pa ako naririnig na kwento tungkol sa bagay na yan. Madalas kami sa gubat pero hindi ko nasisilayan ng mga halimaw na sinasabi mo. Sabi pa ni Kuya Ranel, ang dugo raw ng patay na tao, ang kanilang sinisip-sip. Tsaka minsan pa, mga buhay na malapit ng mamatay. Natutuyo ng dugo ng tao kapag namatay sila. Kaya imposible ang sinasabi mo. O siya, mamayang gabi baka lalabas sila, mag-aabang tayo. Magaling ako makipaglabas sa barilan. Pero sa mga halimaw na Ebwa, hindi ako sigurado Ang pagkakaalam ko, takot ang mga halimaw sa luyang itim. Kaya maghanap na tayo habang maaga pa.
maghahanap? Kahit saan. Tama ka nga. Mahirapan tayong labanan kung aswang sila na may kakayahan maging vampira. Pero kapag may pangontra tayo, sigurado magiging madali lang ang lahat. Hindi ba naikwento ni Kuya Ranel sa'yo? Hindi eh. Tsaka, natakot kasi ako kanina eh. Nang malaman ko ang tungkol sa mga bagay na yun. Kaya pala ayaw ng mga kasamahan ko na ma-assign dito eh. Nabalitaan na ata nilang nilalang o halimaw ang kalaban dito. At hindi tao na kriminal. Dinala ko si Pamela sa mga bahay na malapit sa kubo kung saan kami matutulog. Marami kaming napuntahan, ngunit kokonti lang ang kanilang stock na luya, kaya walang nagbigay sa amin. Hanggang sa may isang babae na nagturo sa amin sa kinaroroonan ng abandonadong bahay. Saan ba kasi tayo dadaan? Ang tataas ng damo dito oh. Dito tayo dumaan sa kaliwa. Kaliwa? Ang sabi ng babae sa bandang kanan daw eh. Ako na lang ang pakinggan mo para makapaglakad na tayo. Marami yung maaari mangyari mamayang gabi. Ang gusto ko lang naman hindi tayo mapahamak. Walang kakampi o tutulong sa atin kapag inatake tayo ng nilalang na ebwa. Sana naman maisipan ni Hepe na dagdagan ng pulis na ipapadala niya dito. Kaya natin to, Pamela. May tiwala ako sa'yo. Hindi ka ipapadala dito kung alanganin ang kakayahan mo. Wala siyang nagawa kundi ang sundan ako. Hanggang sa narating na namin ang abandonadong bahay. Nakita namin na may matataas na puno ng luya doon. Isa-isa naming kinuha ang mga laman noon hanggang sa umihip ang malakas na hangin. May nalanghap akong amoy na hindi kaaya-aya. Titignan ko lang ang bahay ah. Oo, mag-iingat ka. Dito ka lang ah. Kung may napapansin kang kakaiba, tawagin mo lang ako. Ang mabuti pa, samahan na lang kitang tignan ng bahay. Mabilis lang naman kunin ng mga itim na luya na to mamaya. Mas mabuti pang samahan mo na lang muna ako. May naririnig ako mula sa loob ng bahay na yan. Parang may nilalang sa loob eh. Tatadyakan ko ang pinto at papasukin. Alam mo na kung anong gagawin mo para maprotektahan mo ako ah. Ako nang bahala sa'yo. Buong lakas kong tinadyakan ng pintuan. Nasira yon at bumulaga sa amin ang katawan ng isang lalaki. Namumuti ito. Halatang wala ng dugo. Napatakip na lang kami pareho ni Pamela ng aming ilong dahil nangangamoy patay ang paligid. Kung hindi ako nagkakamali, doon dinadala ng aswang na ebwa ang kanilang biktima. Kailangan nating ipaalam sa mga opisyal ng barangay ang tungkol sa bahay na to. Bago lang ata ang namatay na taong yan eh. Sige, pagkatapos natin kumuha ng luya, umalis na kaagad tayo. Ngayon lang talaga ako naniniwala na iba-iba ang uri ng mga aswang. Totoo nga na may mga aswang na iniinom lang ang dugo ng tao at hindi kumakain ng mga laman loob. Mabuti pa, mauna ka na bumalik dun sa kubo. Sigurado ako na may mga tao na dun. Dali mo sila pabalik dito para makita nila tong bangkay. Sigurado ka ba dyan sa gusto mong magpuiwan dito sa lugar na to? Oo, kaya ko naman ang sarili ko. Bilisan mo na. Tumango si Pamela at kaagad na itong umalis. Naririnig ko ang halinghing ng mga halimaw sa paligid at pilit kong binabaliwala yon. Hanggang ngayon, nakabantay pa rin sila sa akin. Inikot ko pa ang kabuuan ng bahay hanggang sa likod. Hindi ko naman inaasahan ang makikita ko. Naroon ang maraming bangkay. Inuuod at inaagnas. Makalipas ang isang oras, bumalik nga sina Pamela. Kasama na nito si Kuya Ranel at iba pang barangay tanod. Itinuro ko sila sa mga bangkay at halos hindi sila makapaniwala nang makita yon. Mga kasama, dali ninyo paalis sa mga ibang bangkay na buo pa rin ang katawan.
ipatawag na rin ng mga tao sa buong barangay para ma-identify kung sino sila. Ano naman pong gagawin sa mga bangkay na naagnas na? Kagaya ng dating gawin. Kailangan na lang silang tabunan dito. Wala na rin naman tayo magagawa eh. Hindi na po ba kukunin ng mga buto nila? Hindi na. Wala na malilibingan ang bangkay na yan. Punong-puno ng sementeryo. Tingnan nyo, may babaeng papalapit. Siya ang babaeng naglilinis ng sementeryo. Aling Nelin, bakit po kayo nandito? Dahil meron akong naalala. Ito rin ay base sa sinabi ng albularyo noon sa aming mga nakatatanda. Ikaw ba ang anak ng mag-asawang katutubo na nag-aalaga nitong kagubata doon? Ako nga po. Kaya pala, madalas silang nambibiktima dahil nararamdaman nilang babalik ka. Ikaw lang ang habol nila, iho. Kailangan mong magbalik bilang tagabantay ng kagubatan. Kapag hindi mo yun ginawa, marami pa ang mamamatay. Ano? Bakit naman po ako? Isa na akong pulis at hindi ko sisirain ang pangarap ko para lang sa pagbantay ng kagubatan na to. Kayo na mga magulang mo ang may kasalanan ng lahat. Sila ang dahilan kung bakit naghahasik ng lagim ang mga ebwa. Alam nilang tinakasan mo sila, kaya sa amin sila gumaganti. Aling Nelin, ano po bang ibig niyong sabihin? Darating ang panahon na magiging aswang na ebwa si Noel. Mag-iingat kayo sa kanya dahil maaaring siya ang anak na tagapangalaga ng kagubatan noon ay ang magiging pinuno ng mga aswang na ebwa. Nakita kong humakbang paatras si Pamela sa akin dahil sa takot. Nang mga sandaling yon, naghihintay ng paliwanag si Kuya Ranel. Wala akong masabi sa kanya, kaya umalis na lang ako para bumalik sa kubo. Nagkataon naman na nandun si Renji at parang ako nga ang kanyang hinihintay. Kuya Noel, alam mo ba pinag-usapan ka ng mga tao dito sa barangay? Ang sabi po nila, ikaw ang sumpa ng baryo. May nakatuklas po kasi sa lihim ng pamilya niyo noon. At ano daw ang lihim ng pamilya ko? Sabi nila dating bantay ng kagubatan ng magulang mo. Sila daw ang nangangalaga sa mga ebwa. Kaso nga lang, nung namatay sila, tumakas ka raw. Nagsimula daw po ang pag-atake ng ebwa simula nung umalis ka. Huwag ka maniwala sa mga chismis na yan. Totoo na naging bantay ang mga magulang ko ng kagubatan. Pero hindi kasama ang mga aswang na ebwa na binabantayan nila. Hindi pa nga ako nakakita ng ganong uri ng aswang eh. Basta yun lang naman po ang kwentuhan nila doon. Tsaka nga po pala, sinadya pala ng taga-barangay na hilingin kang pauwiin. Ano? Opo, kasi po gusto nilang malaman kung ano ba talagang kaugnayan mo sa aswang na ebwa. Kung ikaw po ba talaga yung magiging pinuno nila at kung makokontrol mo ba silang huwag nang mangbiktima. Lumayo ako noon dahil ayaw kong maging sagot sa problema ng mga tao laban sa aswang na ebwa. Gusto ko ng katahimikan, ngunit sa sitwasyon ko ngayon, para akong lumundag sa kumukulong tubig ng kawali. Habang nag-uusap kami ni Renji, biglang may humawak sa dalawang kamay ko at nilakyon sa likuran ko. May tumutok rin ng baril sa bato ko, kaya hindi ako nakakilos. Hindi ka pala dapat pagkatiwalaan! Sinabi na nila sa akin ang totoong ginawa mo sa mga magulang mo! Ang mga magulang mo pala ang dahilan kung bakit nabuwa ang lahi ng mga ebwa! Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Huwag ka na nga magmaang-maangan! Alam ko na ang totoo! May nakapagsabi sa akin, isang albularyo dito sa baryo. Pinauwi ka nila para gawing pain sa mga aswang na ebwa. Pasensya na talaga, Noel. Ang iniisip lang namin ay ang kaligtasan ng mga tao sa barangay. Alam namin na may kakayahan kang pigilan ng mga aswang na ebwa. Dalhin na natin siya sa facility sa barangay at dikulong. Bakit yun naman ako ikukulong? Anong kasalanan ko, ha? Para kung sakaling may halaga ka nga sa mga aswang na ebwa, darating sila doon para iligtas ka. Isang magandang pagkakataon para sa mga tao na mapatay sila.
Sino naman dito may kakayahan na mapatay sila? Walang makakatapos sa kanila, Pamela. Ayon sa albularyo, ikaw ay maaaring magligtas sa amin o di kaya magdala sa amin ng panganib. Pinagtulungan ako ng mga tanod na hilahin papunta sa facility. Ikinulong nila ako doon at pinabantayan sa mga tao. May iilan na may dalang pangontra laban sa aswang na ebwa. Duda rin naman ako kung darating sila dahil matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa mga nilalang na yon. Noel, ano ba talagang meron sa pamilya mo? At sa aswang na ebwa? Hindi ko gustong ikulong ka eh. Pero utos ng mga tao sa barangay na to. Ang gagawin ko sa'yo. Ayos lang. Hindi ko rin naman sila masisisi. Ang alam ko, walang masamang ginagawa ang mga magulang ko. Tinupad lang nila ang kanilang tungkulin na bantayan ng kagubatan. Ikaw ang tinuturo nilang dahilan kung bakit naghahasik ng lagim ng mga aswang na ebwa. Kaya raw nagkakaganito ang lahat dahil iniiwasan mong bantayan ng mga kagubatan kagaya ng mga magulang mo. Ang gusto ko ay magbago ng buhay at kalimutan ang mga nakaraan ko na hindi maganda. Isa ba sa mga gusto mong kalimutan ay ang mga aswang na ebwa? Totoo ba na pinapainom sila ng mga magulang mo ng dugo ng tao sa kagubatan? Hindi totoo ang bagay na yun. Hindi ko nga rin alam kung paano nila nasabi ang bagay na yan. Nakita kong papalapit si Renji sa kinaroroonan namin. May dala siyang tinapay at inabot niya sa akin yon. Kuya Noel, kainin niyo po yan. Malapit na pong sumapit ang gabi kaya po maganda kayo. Nasa inyo naman po ang baril niyo kung sakaling dumating ang mga aswang na ebwa. Huwag ka mag-alala sa akin, Renji. Kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko laban sa aswang na yan. Kasi po sigurado ako na walang tutulong sa inyo. Hindi ko naman papabayaan si Noel eh. Kung hindi niyo po siya pababayaan, bakit kayo pumayag na ikulong siya dito? Eh wala kasi akong magawa dahil yun ang gusto ng mga tao. Alam ko po na hindi masamang tao si Kuya Noel. Naghahanap lang po sila ng masisisi kaya nila siya tinuro. Ang mahalaga, mapatunayan lang na si Noel kalaban niya rin ang mga aswang na ebwa. Sino naman po ang kakampi sa aswang na ebwa? Eh hindi naman ata lingid sa'yo na malakas ang kutob ng mga tao na may kaugnayan ng mga magulang ni Noel sa mga aswang na ebwa. Yun ang dahilan kung bakit siya gustong ikulong ng mga tao. Eh mahirap raw kasing patayin ng mga aswang na yun at kaya raw sila lumalabas dahil alam nilang babalik si Noel dito. Noon pa man po nawala pa dito si Kuya Noel, nang bibiktima na talaga ang mga aswang na ebwa. Eh kaya nga. Ang nakasulat raw kasi sa libro ng albularyo, darating daw ang panahon na sasakopin ng mga ebwa ang barangay. Alam mo ba kung bakit? Kasi kusa daw darating ang kanilang pinuno na pinaniniwalaan nilang si Noel. Hindi po totoo yan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Salamat talaga, Renji. Kahit papano, mayroong isang taong naniwala na hindi ko talaga kakampi ang mga aswang na ebwa. Sumapit nga ang gabi. Naging handa ang mga tao sa pagdating ng aswang na ebwa. Tahimik ang paligid, kaya hindi ko naramdaman na darating sila. Naisip ko na lang na matulog na mga oras na yon. Ngunit nang pahiga na ako, nararamdaman ko silang papalapit. Sumigaw ako at tinawag si Kuya Ranel para makapaghanda sila. Kuya Ranel, maganda kayo. Paparating na sila. Sino ang paparating? Ang mga aswang na ebwa. Ano? Paano mo naman nalaman? Nararamdaman ko sila. Maganda kayo dahil sigurado na papatay sila ng maraming tao. Narinig niyo ang sinabi ni Noel. Darating daw ang aswang na ebwa. Magsihanda kayo lahat. Bilib din ako sa kakayanan mo eh, no? Hindi mo sila maramdaman kapag wala kang ugnayan sa kanila. Matalas lang talagang pandinig ko at pakiramdam. Naniniwala na talaga ako na ikaw nga atang susunod na magiging pinuno ng aswang na ebwa. Kailangan ka namin, Noel. Kung talagang gusto mo kaming protektahan, gumawa ka ng paraan para lisanin nila ang barangay na to. Nang mga oras na yon,
Nakita ko na sila ulit. May nilalang na may mahahabang buntot at matutulis na mga ngipin. Kakaiba ang kanilang anyo. Anyong nakakatakot. Mapupula ang mga mata at parang balat ng kabayo ang kanilang balat. Matulis at mahaba ang kanilang mga kuko na siyang makakapatay sa mga tao sa oras na matusok nila ang kanilang bibiktimahin. Nagsimulang magkagulo ang lahat nang makita nila ang mga ebwa. May iila na mabilis lang napatay, ngunit ang ebwa ay hindi man lang nabawasan kahit na isa. Marami sila! Kailangan natin pakawalan si Noel para makatulong siya sa atin. Kapag ginawa natin yon, di matatangin nila si Noel. Mga aswang, ako harapin nyo! Hoy! Ikaw na bata ka! Halika rito! Ayan ang aswang na ebwa. Sasalakayin ka na niya. Kailangan nga talaga nila ang luyang itim. Wala tayong laban sa kanila kapag gumagamit tayo ng baril. Magaling silang umilag sa bala. Gagamitan natin sila ng asin at luyang itim. Ilabas niyo ang inyong mga luya at tirahin ang mga aswang na ebwa. Maingay ang paligid habang nakikipaglaban ang mga tao sa mga aswang. Isang matandang ebwa ang napatingin sa akin. Biglang napatigil ang kanilang pag-atake sa mga tao. Lahat naman ng mga tao ay bumaling ang tingin sa akin. Biglang umalis sa mga ebwa na mga oras na yon. Inutusan mo sila umalis kaya sila tumakas? Wala akong ginawa. Mas mabuti na rin na umalis sila dahil mamamatay kayong lahat kapag sinubukan yung lumaban. Sigurado na ako na ikaw ang magiging paraan para makalaya ang barangay na to sa sumpa ng mga ebwa. Wala akong magagawa pagdating sa bagay na yan. Ang mabuti pa, pakawalan nyo na ako. Pagtulungan nating patay ng mga ebwa. Hindi ako ang kalaban nyo, kundi ang mga halimaw na yan. Walang may tutulong sa taga-barangay ang pagkulong nyo sa akin dito. Hindi ka muna papakawalan. Yan ang payo ng albularyo sa amin. Hayaan niyo po, Kuya Noel. Makakawala rin po kayo dyan. Sige po, uwi na ako. Wala akong nagawa nang magdesisyon silang panatilihin ang pagkakakulong ko sa facility. Nang gabing yon, kinakailangan ni Pamela na matulog sa loob ng facility. Magkasama kami sa loob, kaya dun na ako dahan-dahan na nagkwento sa kanya. Totoo na naging tagapangalaga ang mga magulang ko sa kagubatan. Ngunit may dahilan ng mga bagay na yun. At ano naman ang dahilan? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pero mayroong kasunduan ng pamilya ko sa angkan ng mga ebwa. Ang kasunduan na yun ay huwag galawin ng mga ebwa ang mga tao sa barangay at kapalit ang pag-aalaga nila sa kagubatan. Paano naman yung sinasabi nilang pinapainom ng mga magulang mga dugo ng mga ebwa? Walang katotohanan ng bagay na yun. Bata pa lang ako, nakikita ko na ang mga aswang na ebwa. Malaya ako nakakagala sa kagubatan dahil sa kasunduan nila ng mga magulang ko. Ang pagkakaalam ko, hindi namatay ang mga magulang mo, kundi pinatay sila. Unang beses, nanghingi ang matandang ebwa ng preska ang dugo ng tao. Napilitan ng mga magulang ko na pumatay para sa kanila. Ang buong akala nila, yun ang una at huli na hihingi ang nilalang na yun ng pabor. Hanggang sa patuloy na nilang pinipilit ang mga magulang ko na pumatay para sa kanila. Sinusunod ng mga magulang mo na pumatay sila ng mga tao? Oo, dahil kapag hindi nila yung ginawa, sila ang gagawa. Ang pinapatay nilang tao ay yung mga kriminal. Kung hindi nila sinunod ang utos ng mga ebwa, baka hindi sila pumapatay ngayon dahil hindi sila nakakatikim ng dugo ng tao. Walang pagpipilian ng mga magulang ko. Buong buhay nila, nanilbihan sila sa mga ebwa. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, pinatay sila ng mga nilalang na yun nang walang awa. Ano ba kasing naging kasalanan ng mga magulang mo? Napatay nila ang isang ebwa para protektahan ako. Hindi pa gumanti ang mga ebwa noon. Nagtangka kaming tumakas ngunit nahuli kami. Ako lang ang nakalitas nung gabing yun at malaya nilang napatay ang mga magulang ko. Walang taga-barangay na nakaalam tungkol sa nangyari sa pagpatay ng mga ebwa sa mga magulang mo? Wala. Naganap ang patayan sa gitna ng kagubatan. Nang nakalaya na akong lumabas, doon ako umalis.
Inakala ng mga tao na naaksidente ang mga magulang ko. Nung umalis ka, tsaka nagsala kayo mga ebo sa barangay eh. Sa tingin mo, ano kaya ang dahilan nila? Dahil sinira ko ang kasunduan sa kanila at meron akong kakayahan para maramdaman sila. Ito ay isang sumpa galing sa mga aswang na ebwa. Hindi ko alam tuloy kung maniniwala pa ako sa iyo eh. Kung talagang may galit sa iyo ang mga ebwa, bakit hindi ka nila sinalakay? Pagkus parang natakot pa sila sa iyo nung nakita ka nila. Alam kong kahit sino, mahirap kumbinsihin dahil sa naging kaugnayan ko sa mga ebwa. Yun lang ang alam kong dahilan kung bakit inalagaan ng mga magulang ko ang kagubatan. Dahil ang lolo ko ay dati ring tagapangalaga at namana yon ng tatay ko. Sumapit ang umaga. Nilinis na nila mga dugo sa labas ng facility. Dinala na rin ng tagabayan ang bangkay para imbalsamuhin. Biglang dumating si Pamela at pribado niya akong kinausap. Kasama niya si Renji na mga oras na yon. Naalala mo ba yung matandang babae na tagalinis raw ng sementeryo? Oo naman. Bakit? Anong meron sa kanya? Kasi, nakita ko siya sa sementeryo kanina. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinundan pero huling-huli ko talaga kung ano mga ginagawa niya. Naging halimaw siya. Naging ebwa. Nakita kong sinisip niya ang katawan ng bangkay. Ano? Kung ganon, ang matandang babae na yun ay posibleng isang aswang na ebwa. Ganon din sana ang kutob ko pero may sinabi sa akin si Renji. Ang mga ebwa ay may kakayahan na sumapi sa katawan ng tao para makapangbiktima. Maari po na hindi siya aswang na ebwa, kundi sinaniban lang siya at kinamit ang kanyang katawan. Ngayon, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Kakausapin ko na si Kuya Ranel. Sasabihin ko sa kanya na dapat ka nang pakawalan dito. Paano naman kung hindi siya papayag? Papayag po siya. Pipilitin namin siya kumbinsihin na hindi ikaw ang pinuno ng mga aswang na ebwa. Bakit mo ba ako tinutulungan, Renji? Dahil alam ko po na hindi ka masamang tao. Alam ko na kaya ka nandito para tapusin ang mga aswang na ebwa. Malakas ang kutob ko na kaya natatakot sila sa'yo dahil alam nilang ikaw ang makakapatay sa kanila. Handa akong tumulong para mapatay ang aswang na ebwa. Pero hindi ko alam kung makakaya ko nga. Ibubuwis ko ang aking buhay para mapalaya ang barangay na to. Nang dumating na si Kuya Ranel, kinausap na nga ni Pamela na pakawalan ako. Hindi pumayag ang lalaki dahil pinapanindigan talaga niya na ako ang pinuno ng aswang na ebwa. Nagkaroon ng komosyon. May iilan na gustong palayain ako. Isa sa kumampi sa akin ay ang matandang lalaki na hindi ko kilala kung sino. Ranel, hindi naman porket ikaw ang nasusunod, may karapatan ka na magdesisyon para sa buhay ng lalaking yan. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Palabasin mo siya sa facility para makatulong siya sa atin. Makatulong? Nagdahil sa pamilya niya kaya pinapatay ng mga aswang na yan ng mga taong dito sa barangay. Walang kasalanan si Noel. Kung nasira man ang kasunduan ng mga magulang niya sa mga ebwa, may dahilan sila doon. Ikaw ba, papayag ka ba na mamanahin ng anak mo ang magiging tagapagmana bilang tagapangalaga ng kagubatan kung saan namumugat ang mga aswang na yan? Huwag niyo na pong ibay ng usapan. Sa kayong matatanda, wala naman kayong magagawa para sa barangay. Teka lang, Ranel. Bakit para may ibang dahilan ata ang pagkulong mo sa lalaking yan? Hindi kaya ikaw ang taong pumoprotekta sa mga aswang na ebwa? Ano? Ako? Opo, naisip rin po namin yan. Paano kung naghahanap ka lang ng taong masisisi sa pagsalakay ng mga ebwa? Pero ang totoo, ikaw pala may pakana ng lahat. Ganyan naman po kasi talaga nangyayari. Kung sino pa itong akala mo'y nag-aalala para sa baryo, ay sila pala ang traidor. Kuya Ranel, hindi nga kaya totoong hinala nila sa'yo? Hindi ako traitor. Ginagawa kong bagay nito para sa barangay. Kung talagang ginagawa mo ito para sa barangay, palayain mo ang lalaking yan. Kayo din. Sa pagkakataong yon, napangiti ako dahil marami na ang sumang-ayon na alisin ako sa facility.
Hindi nakaimik si Kuya Ranel hanggang sa pumayag na lang siyang pakawalan ako. Maraming salamat po, Manong. Kahit hindi mo ako kilala, nagawa mo akong ipagtanggol. Ako nga pala si Jack. Malakas kasi talaga ang kutob ko na ikaw ang magiging sagot sa matagal na naming pinoproblema. Alam ko na may kakayahan kang patayin ng mga ebwa. Naniniwala ako sa iyo, iho. Mang Jack, hindi po ako gaano magaling sa pakikipaglaban. Sa barilan po medyo, kasi bihasa na ako sa ganun lalo na sa training. 6 na taon ka lang nung tinuruan ka ng tatay mo kung paano makipaglaban. Hindi ako naniniwala na hindi mo sila kaya. Paano mo naman po nalaman ng mga bagay na yan? Basta, 1 dekada nang sinasakop ng mga aswang na ebwa ang baryo. Pero sa pagkakataon na ito, sigurado matatapos na ang paghahari-harian nila. Kung may kaugnayan pa ito sa pangangalaga ng mga magulang ko dati, kailangan ko silang harapin. Sana nga manalo ka sa laban, iho. Tinapik niya ang balikat ko at kaagad na ring umalis. Ngumiti si Renji sa akin, kaya hinaplos ko ang ulo niya. Nakita ko si Pamela na may kausap na isang babae. Lumapit ako sa kanila at nakita kong may inaabot siyang kwintas sa dalaga. Tanggapin mo na ito, iha. Isa itong proteksyon na galing sa simbahan. Kakailanganin niyo yan kontra sa mga aswang na ebwa. At saan po galing ang bagay na yan? Sa lumang simbahan pa ito galing. Matagal ko na itong ginagamit bilang proteksyon laban sa mga aswang. Kaya ako ito ibinibigay kay Pamela para hindi siya masalakay ng mga halimaw na yon. Mas kakailanganin niyo yan. Kayo ang punteriyo ng mga ebwa. May baril ako at malalabanan ko sila gamit to. Hindi naman ata masama kung tanggapin mo ang bagay na yan. Mas maganda nga yan para sa safety mo kapag pumasok tayo sa kagubatan. Ayos lang ako. Sa susunod ko nalang tatanggapin ng bagay na yan, ate. Itago mo nalang muna yan ngayon. Oh, sige. Basta, kung gusto mong kunin to, sabihin mo lang sa akin, ha? Buti naman at pinakawalan ka na nila, Noel. Ito kasing si Ranel, puro tamang hinala. Oo nga po Ang akala ko talaga doon ako matatagalan sa loob ng facility. Marami ang naniniwala sa'yo na hindi ka masamang tao at isa na ako doon. Maraming salamat naman po. Ayaw kong tumanggap sa mga bagay na galing sa taong hindi ko naman kakilali. Mukha naman siyang mabait. Nag-aalala lang ata siya sa'yo dahil babae ka pa naman. Magaling naman po atang makipaglaban si Ate Pamela sa mga aswang kaya hindi na niya kailangan po yun. Basta ayaw ko rin naman magsusuot ng mga ganun, no? Pero alam mo bang meron din akong anting-anting? 3 pa nga yun Bakit hindi mo sinuot? Dinadala ko naman yun palagi pero hindi ko sinusuot. Naniniwala din ako sa anting-anting na yun. Kahit hindi naman yun isuot, basta nakadikit lang sa akin, gagana pa rin ang kapangyarihan nun. Paano kung magsimula na tayo manghuli ng mga aswang na ebwa mamayang gabi? Sino naman ang mga kasama natin? Kung sino lang yung gusto sumama. Pwede kaya akong sumama? Bawal ka doon kasi bata ka pa. Hindi naman sa minamaliit kong kakayahan mo pero delikado kasi sa gitna ng kagubatan. Lalo na kung gabi. Huwag po kayong mag-alala. Magbabaon po ako ng mga pangontra. Sige na po, pumayag na kayong sumama ako. Pagiging suliranin ka lang namin, Renji. Kuya Noel, sasama po ako. Sige na, sumama ka na kung gusto mo talaga. Pero bago ang lahat, humingi ka muna ng permiso sa mga magulang mo, ha? Yay! Sige po! Sumapit nga ang gabi. Bumalik kami sa kagubatan. Walang naglakas loob na sumama sa amin dahil sa takot. Marami kaming dalang pangontra. Luyang itim, asin, bawang, at holy water na galing sa simbahan. Hindi mo pa ba sila nararamdaman? Hindi pa. Pero kapag naramdaman nila na nandito tayo, lalabas silang lahat. Maamoy nila ang mga dugo natin. Hindi naman makakalapit ang mga yun sa akin dahil ginawa kong kwintas ang bawang. Meron pa akong luya na ginawa ko rin korona sa ulo ko.
Pinaghandaan mo ang gabing to Buti naman pumayag ang nanay at tatay mo. Kaya siguro malaki ang tiwala nila sa'yo na kaya mong labanan ng mga ebwa. Oo naman po. Alam nilang matapang ako at magaling. Nararamdaman ko na sila. Maganda na kayo. Dito tayo sa likod ng malaking puno. Kapag lumabas sila, magpaulan tayo ng bala. Nagsimula nang tumunog ang mga dahon at sanga na madadaanan ng mga aswang na ebwa. Nang nakita na namin sila, kaagad kaming nagpaputok ng baril. Sumaboy din ang asin at bawang si Renji, kaya hindi sila makalapit. Meron pang tumatalon sa ere at nagtatago sa matataas na puno. Mabilis, mabagsik at magaling silang makipaglaban. Putik na yan. Nagtatago silang lahat. Nasa paligid lang natin sila. Alam ko na naghahanap rin sila ng magandang pagkakataon para masalakay tayo. Ate Pamela, yumuko po kayo. Ubusin namin kayo, mga halimaw kayo. Ay, tayo pa nila ang unggoy kumakalampitin sa puno kahoy. Naubusan na ako ng bala. Naglalagay lang ako. Nakaduling naman pong habulin ng mga aswang na ebwa. Yan talagang isa sa kanilang kakayahan. Sobrang bilis magtago kapag may kalaban kaya hindi sila gaano napapatay. Abala ako sa pagbaril. Si Renji naman, panay bantay sa mga ito para masabuyan ng asin at bawang. Hindi ko inaasahan na mahuhuli nila si Pamela. Malakas siyang sumigaw para humingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Pamela! Nahuli nila si Ate Pamela. Tara, sundan natin ang mga ebwa na yun. Dali, bilisan mo. Nasialisan po sila nung nakuha na nila si Ate Pamela. Nandito sa bandang kapatagan ng kuta nila. Konting bilis pa, Renji. Tingnan mo yun. May tao umilaw sa mga ebwa. Oo nga. Sino kaya ang taong yan? Napatigil ang mga ebwa nang may ilaw silang nakita. Takot sila sa liwanag. At kaya sila nakakapangbiktima sa araw ay dahil gumagamit sila ng ritual para makasanib. Inasinta ng taong yon sa mata ang ebwa na may hawak kay Pamela, kaya nabitawan siya. Pamela, tumakbo ka na rito! Andiyan na ako! Ayos ka lang po ba? Oo. Kaya lang, may sugat ako sa balikat Ang sakit. May dala naman tayong gamot dito. Kayo mga aswang, mga salot kayo sa lipunan namin. O ito, sige, masunog na kayo sa silaw ng flashlight ko. Si Ate Juvie, siya ang nagligtas sa akin. Nagulat kami nang umilaw ang buong paligid. Nagwawala ang mga ebwa at yung iba ay tumalon sa matataas na kahoy para makaiwas sa liwanag. Sumuot naman ang iba sa matataas na damo. Babarilin ko ang mga yan! Wag! Baka matamaan mo si Ate Juvie. Oo nga po. Nasa harapan pa naman natin siya. Ito na lang ang gamitin mo. Tiniktik na luya na may halong asin at bawang. Akin na! Pumunta kayo sa akin! Buong lakas na sinabuyan ni Pamela ang mga aswang. Umusok ang katawan ng mga ito nang matamaan sila. Hanggang sa biglang namatay ang liwanag ng flashlight at mabilis silang tumakas. Lintik na yan! Ano nangyari? Ate Juvie, halina po kayo. Inulang ata ang battery ng flashlight ko. Pasensya na talaga kayo hindi pa natin napatay ang mga nilalang na yon. Naku, maraming salamat po dahil dumating po kayo para iligtas kami. Alam ko kasi na walang sumama sa inyo. Alam ko rin na dito madalas dumadaan ng mga ebwa. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Kailangan ninyo ang gabay ko.
Kung hindi kayo dumating, baka napatay na nila si Pamela. Malamang, hindi ko alam na hostage nila si Pamela. Ay nagbatsyag lang ako. At nang marinig ko may paparating, saka ako lumabas sa pinagtataguan ko. Napalayo ata tayo sa labasan ng kagubatan. Sumama kayo sa akin. May alam ako ligtas na lugar na medyo malapit lang dito. Bakit niyo naman sinama ang batang yan? Alam niyo naman kung gaano kadelikadong lugar na dinalhan ninyo sa kanya. Nagpupumilit po kasi siya. Sakit talaga na sugat ko. Mas lalong dumadami ang dugo. Akin na muna ang sugat mo. Tatalian ko lang para hindi ka gaano duguin. Tara na, umalis na tayo. Meron naman akong bas-bas ni Father bago ako pumarito. Sa simbahan po ba kayo palagi? Oo, naninilbihan ako doon para hindi ako lapitan ng aswang. At sa awa ng Diyos, ginagabayan naman niya ako. Sumunod na kami kay Ate Juvie. Habang naglalakad kami, napapansin ko na parang hindi mapakali si Renji. Mahina ko naman siyang kinausap. Nauunang naglalakad sa amin sina Pamela at Ate Juvie habang inaalalayan niya ang dalaga. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano bang problema? Kasi parang ayaw kong sumama sa babaeng yan. Ano na lang kaya kung bumalik na lang tayo? Malayong lalakarin natin kapag babalik pa tayo. Tsaka sabi niya, medyo malapit lang daw ang ligtas na lugar na pupuntahan natin. Sa totoo lang po, parang wala akong tiwala sa babaeng yan. Bakit naman? Nagtataka lang po kasi ako. Paano siya nakarating ng kagubatan ng mag-isa? Dahil gusto niya ata tayong tulungan. Iba po kasi nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko hindi tayo ligtas sa kanya. Alam ko na natatakot ka, pero hindi naman ata siya aswang. Kung kakampi siya ng mga ebwa, hindi na niya tayo dapat iniligtas. Paano kung nagkukunwari lang siya? Noel, may problema ba? Wala naman po. Malapit na po ba tayo? Oo, malapit na lang. Darating namin ang Tagong Kuweba sa kagubatan. Kahit dating bantay ang magulang ko noon, di pa ako nakakarating sa bahaging yon. Malinis ang loob ng kuweba at merong umaagos na tubig. Magpahinga na muna tayo. Akin ang sugat mo, Pamela. Gagamutin ko na yan. Sige. Grabe. Talim talaga ng kuko ng mga aswang na yun. Kailan pa nagkaroon ng kuweba sa bahaging ito ng gubat? Hindi ko din alam pero nadiskubre ko lang ito noong nakarang linggo. Ang mabuti pa po, sisilip ako sa labas. Kailangan pong may magbantay sa lagusan ng kuweba. Delikado sa labas. Dito ka lang sa loob. Mararamdaman naman ni Noel kung may masamang nilalang sa paligid. Hindi ba? Opo, nakaramdam po ako. Hindi. Nandito din sila. Sinundan nila tayo. Kung ganun, kailangan natin makalabas sa kuweba para hindi tayo matrap. Oo, tama ka. Tara, lumabas na tayo. Sino naman na nagsabi sa inyo na pwede kayong lumabas? Haya na sila. Pinaghandaan nila ang pagdating ninyo. Sabi ko na kasi sa'yo kanina, hindi po talaga magandang kutob ko sa babaeng yan. Hayop ka. Tinrider mo kami. Kagaya ng mga magulang mo dati, isa rin akong tagapangalaga ng mga ebwa. Taong simbahan sa araw, ngunit tagahain sa gabi. Matagal ko na itong ginagawa. Nagtatagumpay ako sa lahat ng plano ko. Napakawalang hiya mo. Nakapalibot na sa amin ang mga aswang na ebwa. Hinuli nila kami at dinala sa likod ng kuweba. Doon pala, may ginagawa silang ritual. Kuta pala ng mga ebwa ang napuntahan namin nang hindi namin alam. Pakawalan mo kami, Ate Juvie. Wala ka naman talagang ganap dito, Reggie. Kaya lang sumama ka pa eh. Silang dalawa lang naman sana ang kailangan. Pero dahil kusa mong hinatid ang buhay mo dito, sisiguraduhin ko
na hindi ka mabibigo. Maiinom nila ang mga dugo mo. Anong nangyayari? Bakit sila nagre-ritual? Para sa gagawing alay sa inyong dalawa. Alay? Bakit pati ako? Dahil kayong dalawa ang may kakayahan para patayin ang lahi ng Ebwa. Pero syempre, alam namin na hindi ninyo alam kung paano yon gagawin. Kaya ang plano, uunahin namin kayong papatayin. Alam ko na, hindi ka isang aswang na Ebwa. Kagaya ni nanay at tatay, tagapangalaga ka lang. Bakit hindi mo sirayan ang kasunduan at magbagong buhay ka? Bakit ko naman gugustuhin na sirain ang kontrata? Ang pag-aalaga ko at pagpapakain sa kanila ay kapalit ng limpak-limpak na ginto. Gamang ka! Ito nababagay sa'yo! Buong lakas ko siyang tinadyakan. Nang matumba si Ate Juvie, kumilos naman ang mga Ebwa para sumugod. Isa-isa ko silang sinipa at nagsitalsikan palayo ang mga natatamaan ko. Sumaboy si Renji ng holy water, kaya nagwala rin sila. Doon na kami tumakbo paalis sa kuta nila. Wala pa kaming sapat na kakayahan para labanan silang lahat. Bilisan niyo pa! Ang bilis-bilis nila naghahabol eh! Alam ko na, magsasaboy ako ng pangontra sa likuran natin habang tumatakbo. Nang sa ganun, hindi sila makakasunod. Sige! Traidor na nga talaga si Ate Juvie. Di ako nagkamali sa inaakala ko. Patawarin mo kung hindi ako nakinig sa'yo. Ayos lang po. Ang mahalaga, hindi natuloy ang pag-aalay nila sa inyo at hindi rin nila ako napatay. Meron likuan dyan sa dulo. Doon tayo pupunta. Sige! Nakasunod pa rin sila sa atin. Kabisado nilang buong gubat. Talaga magiging kabisado nila. Dito kaya sila nakatira. Kuya Noel, hindi ko na talaga kayang tumakbo. Kaunti na lang makakarating na tayo sa tuyong ilog. Bisa mo! Ang sakit na po talaga ng paa ko. Diyos ko, Renji! Aray ko, sobrang sakit ng paa ko. Wala na talaga akong pagpipilian. Kailangan ko isakripisyo ang isang anting-anting ko. Kinuha ko ang aking anting-anting na pagmamay-ari pa ng sinaunang babaylan. May kakayahan yon na magtaboy na masasamang nilalang. Pero sa oras na magamit na yon ay hindi na babalik. Nang makalapit na sa amin ang mga aswang, kinagis ko sa ere ang anting-anting. Umilaw yon at nagbigay ng liwanag sa buong kagubatan. Doon ko na binuhat si Renji at muling tumakbo. Tatagal ng 1 oras ang ilaw ng anting-anting, kaya hindi sila makakasunod sa atin. Ano naliligaw ata tayo eh. Dito na tayo dumaan kanina eh. Parang bumabalik tayo sa unang daanan natin. Hindi. Nililigaw tayo ng lintik ng mga aswang niyan. Umupo ka muna, Renji. Hubarin ko lang ang damit ko. Pasensya na po talaga. Sana hindi na nga ako sumama sa inyo. Naging pabigat pa ako. Hindi ka naging pabigat. Sandali lang. Ilalapag na muna kita dito sa ugat ng malaking kahoy. Bilisan mo na, Noel. Baka mawala na ang liwanag sa buong kagubatan eh. Ito na. Dali-dali kong hinubad ang aking damit at binaliktad yon, tsaka muling isinuot. Bumabalik sa alaala ko kung saan ang tunay na daan, hanggang sa natuntun nga namin yon. Nang malapit na kaming makalabas sa kagubatan, nakasalubong naman namin si Mang Jack. Dito kayo tumaan. May patibong dyan ang mga aswang na Ebwa. Hindi. Pero palabas na ito ng gubat. May mali talaga nangyayari. Lolo! Lolo? Lolo mo si Mang Jack? Opo. Renji, paano ka nakakasiguro na siya si lolo mo? Paano kung
ginagamit rin siya ng mga aswang na ebwa. Hindi siya maaaring gamitin ng aswang na ebwa dahil isa siyang albularyo. Dalihan nyo na, sumama kayo sa akin. Pilit na bumaba si Renji sa mga bisig ko at paika-ikang lumakad papunta sa kinaroroonan ni Mang Jack. May isinaboy na kung anong bagay si Mang Jack sa paligid at dun ko napagtanto na malayo pa nga kami sa labasan ng kagubatan. Ilusyon lang ang lahat na akala ko makakalabas na kami doon. Dalihan nyo na, unti-unti nang nawawala ang liwanag sa anting-anting mo. Ano, Noel? Susunod ba tayo sa kanya? Oo, sa tingin ko isa nga talaga siyang kakampi. May tiwala ko kay Renji na hindi niya tayo tatraydroin. Tara na, bago pa dumili mo paligid. Makarating pa tayo sa paanan nitong kagubatan bago pa mawala ang liwanag ng anting-anting. Basta ba bilisan lang natin. Saktong nakarating kami sa paanan ng kagubatan nang nawala ang liwanag ng anting-anting. Merong matutulis na kawayat na nakapalibot sa kubo. May nakasabit din doon ng mga bote na may lamang tubig o di kaya langis. Merong asin, bawang at luya na pinalibot din sa kubo. Bakit po dito kayo tumira? Hindi ba kayo natatakot na baka sugurin kayo ng mga aswang na ebwa? Hindi. Sa katunayan, 2 buwan pa lang naman kami dito. Ang kubo na ito ay matagal nang ginawa bago pa umatake ang mga ebwa. Wala nang nakatira dito kaya kami na lang ni Reggie ang lumipat. Hindi naman sila makakalapit dahil maraming proteksyon na nakapalibot sa kubo. Hanggang dyan lang sila sa kagubatan. Nakatitig at gustong inumin ang dugo namin ng apo ko. Balak niyo bang patayin ng mga aswang na ebwa? Oo, pero hindi ko sila kakayanin. Ako mismo ang nakiusap sa bayan na kung maaari, kayo ang ipadala dito sa barangay namin. Matagal kitang hinanap, Noel. Pati ikaw, Pamela. Ano? Umupo ka dito, Pamela, at magamot ko ang sugat mo. Ang totoo niyan, alam ko ang totoong pinanggalingan niyong dalawa. Ikaw, Pamela, ay may lahing aswang. Hindi aswang kagaya ng mga ebwa, kundi lahi na kayang pumuksa sa mga aswang na ebwa. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sa tingin mo ba sa ganitong sitwasyon, mag-iimbento pa ako? Kayo lang ni Noel ang may kakayahan na pumatay sa kanila. Si Noel ay may lahing tagabantay. Siya ang may kapangyarihan kung kailan niya kahayaan na manatili sa mundo ang mga aswang na ebwa. Alam ko na po ang pinanggalingan ko, pero hindi ko alam na may kakayahan akong mapatay sila. Meron. Gamit ang inyong mga tugo, magagawa niyo silang mapuksa. Dugo? Hindi ko nga po alam kung paano nasabing aswang ang pinanggalingan ko eh. Mula ka rin sa baryong ito, Pamela. Bata ka pa noon, nagpinaampon ka ng ama mong may lahing ebwa. Gusto niyang ilayo ka sa mga masasama niyang kalahi. Ang iyong ina isang mangangatay ng aswang. Pero alam ko na maguguluhan ka talaga, lalo na at wala na ang mga magulang mo. Kailangan mo nang yakapin ang pagiging tagapuksa ng kalahi ng iyong totoong ama. Hindi ko po alam kung maniniwala ako sa iyo eh. Ang tahimik ng buhay ko eh. Tapos ngayon, gugulo lang dahil pumunta ako sa barangay na to. Kung gusto mo talagang makatulong, ang paraan lang ay tanggapin at kampanan mo ang iyong tungkulin. Ngayong alam na nilang nandito kayo at kahit maraming proteksyon ang paligid ng kubo, maglalakas loob silang sasalakay. Kung ganun, kami ni Noel ang habol nila. Oo, gusto nila kayong mapatay. Kaya lang naging magulo ang lahat dahil naisipan ng tagapangalaga ng kagubatan na magpanggap bilang albularyo. Naniwala si Ranel sa kanya kaya bubagal ang pagsasabi ko sa inyo na totoo. Sige na, kahit naguguluhan ako, sisikapin kong gampanan ng sinasabi ninyo. Ano ang kailangan namin gawin para malabanan ng lintik na ebwang na yan? Gamit ang inyong sariling dugo at ang ritual na tanging kayo lang ang makakagawa. Ito ang libro. Nakasulat riyan ang ritual na maaari niyong sambitin habang dinidikit niyo ang inyong mga daliri na may sugat at pinaghahalo ang inyong dugo. Na mga sandaling yun, may biglang dumating na mga tao sa kubo. Sumilip kami sa bintana at nakita namin si Kuya Ranel.
Bawat isa may dalang itak at lagaraw. Nagtaka ako. Ngumiti si Mang Jack sa akin. Naniwala sila sa akin na ngayong gabi tatapusin niyo ang mga ebwa. Dumating ba sila para tumulong? Oo, habang nasa kagubatan kayo, pinipilit ko silang paniwalain na kayo ang tagapagligtas. Kung ganun, lumabas na tayo na makausap natin sila. Lo, iba ka talaga kung kumilos. Oo naman na po. Mang Jack, paparating na nga sila dito. Tara na, magbigay tayo ng hudyat sa mga kakampi natin. Sumenya si Mang Jack na paparating na ang kalaban, kaya nagsihanda silang lahat. Meron pa sa kanilang may dalang pana. Nakita kong may hinandang pampasabog si Mang Jack. Hinawakan namin ni Pamela ang libro at binasa ang ritual. Kapag hindi natin sila kakayanin, tsaka na natin gagamitin ang ritual. Kaya lang baka maraming mapapahamak. Nakalimutan ko palang sabihin, kailangan kapag gagawa kayo ng ritual yung dalawa, nariyan ang pinakamatandang ebwa. Nakita ko ng pinakamatandang ebwa na yan. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Kapag namatay siya, mamamatay din ang mga kalahi niya. Siya ang matandang babae doon sa sementeryo. Siya nga, at siya din ang sumumpa sa'yo, kaya matalas ang iyong pandinig at pakiramdam. Maya-maya pa, dumating na ang mga ebwa. Pinalibutan nila ang buong kubo. Nagsasanhi sila ng kakaibang tunog. Maraming nakadapo sa matataas na puno, habang sinasabit ang kanilang mga mahahabang buntot na may talim sa dulo. Naghahanda rin sila at parang naghihintay ng hudyat ng pagsalakay sa amin. Mga kasama, mabilis silang kumatake kaya yun ang inyong paghandaan. Oo, Mang Jack. Mga hayop talaga sila. Ang dami-dami nila. Ay na sila, may mga gumagapag na sa lupa. Ang lahat ng may dalang pana, asintayin niyo ang mga ebwa sa itaas ng puno. Sabay tayong atake sa kanilang lahat. Mga hangay! Hindi kayo mananalo laban sa amin! Alam ko pinakahuli na nating makakalaban ay ang pinakamalakas na ebwa. Ako! Kayong dalawa ang gusto kong maunang mapatay ng mga alagad ko! Kayo ang malaking banta para sa mga kalahi ko! Ito, sindahan nyo ito at isaboy sa kanila para masabugan sila. Basta ako, sapat na sa akin itong mga pangontra ko. Pagbilang ko ng 3, umatake na tayong lahat. 1, 2, 3. Ha! Sabay-sabay na pinana ng mga tao ang mga ebwa sa itaas ng punong kahoy. May ilang natamaan at natutunaw. Nagsindi kami ni Pamela ng pasabog, saka itinapon yon sa kinaroroonan nila. Sumasalakay rin ang mga aswang na ebwa at meron din silang nasasaktan. Taga dito, taga doon ang ginawa ng mga tao sa mga aswang. Noel! Talikod ka naman hungagis ng pasabog! Sige! Ito ang para sa inyo. Ayun, kulang na lang adobohin ng mga katawan yung matataba dahil sa pagpatay nyo sa mga taga-barangay. Lapat lang ba, kasama? Lapat lang! Para sa barangay, ubusin ang lahi ng ebwa. Buwis buhay na pagpalaya sa barangay. Maraming dumanak na dugo laban sa mga mapanakop at masasamang nilalang. Hinahanap ng mga mata ko si Aling Nelin na siyang reyna pala ng mga aswang na ebwa. Hanggang sa namataan ko itong sumasalakay sa kinaroroonan ni Mang Jack. Nakalmot at natusok niya ng kanyang matalim na buntot ang likuran ng matandang lalaki. Papatayin na kitang matanda ka! Lolo! Renji! Mag-iingat ka! Ikaw naman ang binabantayan niya! Kailangan ko tulungan si Mang Jack. Sige,
Hilahin mo siya dito papunta sa gitna natin para maprotektahin natin siya. Hayop kang aswang ka! Itong ganti ko sa ginawa mo sa lolo ko! Mahina! Hindi mo malang ako magawang tamaan. Mas mabilis siyang kumilos kesa sa lahat. Papuputnukan ko siya ng baril! Pamela, hihilahin ko na si Mang Jack. Protektahan mo kami sa kanila. Sige! Dalian mo! Habang hinihila ko si Mang Jack, may iilang mga aswang na gustong umatake sa amin. Binaril sila ni Pamela, kaya walang nagtagumpay na makalapit sa amin. May na ba ang tamang panahon para gawin natin ang ritual? Baka kaya nyo bang wisikan ng dugo nyo ang pinakamatandang ebwa para malusaw ang katawan niya? Ano po? Kailangan pang wisikan? Ang akala ko po ba magbabanggit lang kami ng ritual? Kailangan nyo siyang matamaan ng dugo nyo para tuluyan siyang mamatay. Humanda na kayo! Inikutan tayo ng mga ebwa! Pinalibutan kami ng mga aswang at lahat sila naglalaway habang nakatingin sa amin. Mabilis kong kinuha ang aking baril at pinutukan ng isang aswang. Nasapul ko ito sa ulo, kaya bigla itong natunaw. Nang namatay ang isa nilang kasama, doon na sila umatake. Ginamitan namin sila ng pangontrang luya at asin, kaya napaatras silang lahat. Winisikan sila ni Renji ng holy water at may iila na natunaw. Biglang nahuli ng isang ebwa ang bata at hinagis ito ng may kalayuan. Nakita kong napaluwa ng dugo ang bata at humina. Inubos nyo talagang pasensya ko. Anong gagawin mo? May isa pa akong anting-anting dito. Gagamitin ko na lang din yun ngayon para matapos ang laban. Gusto kong mamatay silang lahat sa mga kamay ko. Ano kaya kung gawin na natin ang ritual? Kahit maubusan tayo ng dugo, hindi natin matatamaan ng pinakamatandang ebong yan. Tingnan mo, kalmado lang ito habang nakatingin sa atin. Naghihintay na naman siya ng magandang pagkakataon para makasalakay. Kung ano ang gusto mong gawin, suportahan kita. Babaril lang ako ng mga iba pang mga aswang. Nang mailabas ko na ang pangalawang anting-anting, doon na nagtangkang umatras sa mga aswang na ebwa. Ginamit ko ang natutunan ko sa pagtuturo ni tatay sa akin noon na makipaglaban. Tumalon ako at isa-isang sinuntok ang mga aswang. Ang bawat matatamaan ng kamao kong may anting-anting ay namamatay. Nakita kong hawak ng aswang si Kuya Ranel, kaya mabilis akong tumakbo sa kanyang kinaroroonan para iligtas siya. Binali ko ang ulo ng aswang at hinagis ang katawan nito sa kanyang mga kasama. Salamat. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa rin sila, pero hindi sumusuko ang mga kasama natin. Handa silang magbuwis ang buhay para sa barangay. Kailangan manalo tayo dahil marami na ang mga namatay ng mga kasama natin. Mananalo tayo. Alam kong kaya mong ipanalo ang lahat, Noel. Noel! Si Renji, iligtas mo siya! Lintik na aswang ka. Ibaba mong bata at akong harapin mo kung talagang malakas ka. Malakas talaga ang loob mo na mapapatay mo ako. Isusunod kita sa mga magulang mong traidor. Humalakhak ang halimaw, tsaka tumalon papunta sa mataas na puno. Hinulog niya si Renji, kaya mabilis akong tumakbo para masalo siya. Nawala ng malay ang bata, kaya dahan-dahan ko siyang inilapag sa lupa. Iligtas niyo ang apo ko! Saglit na lang to, Mang Jack. Puntirin niyo na ang matandang aswang para matapos na ang laban. Sige! Halika na, Noel! Ako na ang magwiwisik sa kanya ng dugo natin at ikaw ang magbabasa ng ritual. Oo! Yun ang gagawin natin! Hindi ko na talaga pababayaan na makatakas ka sa mga kamay ko. Masubukan nga ang lakas mo kung talagang magaling ka. Wisikan mo na siya, Noel! Anak nang, nakailag na naman siya.
Hindi pa naipanganak ang taong makakapatay sa akin. Habulin mo lang siya. Ako na bahala magbasa ng paulit-ulit sa ritual. Kapag napatay ko siya, matatapos ang lahat ng to. Gagawin ko to para sa mga tao sa baryo. Ha! Naghabulan kami ng matandang ebwa. Hindi ako nakapaghanda nang tumigil siya sa pagtakas at bigla akong inatake. Nakalmot niya ako sa braso, sabay hampas ng kanyang buntot. Lumaon ang talim ng buntot niya, kaya napadapa ako sa lupa. Isa kang lampang tagapagligtas. Kaya, paano mo akong matatalo? Noel, kaya mo pa ba? Oo, kakayanin ko. Hayop ka talagang aswang ka! Pabarilin kita! Huwag ka na magpapaputok dahil nagsasayang ka lang ng bala. Mahirap silang tamaan dahil sa angkin nilang bilis. Kung ganun, ano gagawin natin? Hindi rin natin sila matatamaan ng mano-manong laban lang Ang gagawin ninyo, sumuko na lang kayo para matapos ng laban. Kayong dalawa lang naman ang pinakagusto kong patayin. Lumapit ka dito at magdala ka ng kahon. Hati tayong dalawa sa mga dugo nating pinatak. Kailangan na isa sa atin ang magtagumpay na wisikan siya. Hinati namin ni Pamela ang dugo. Tsaka dalawa na kaming naghahanda sa pag-atake sa kanya. Ininda ko ang sakit ng sugat ko at mabilis siyang inatake. Ha! Nagawa niyang sugatan si Pamela at baunan ng kanyang matalim na buntot ang balikat ng babae. Dinilaan niya ang dugo ni Pamela na naiwan sa kanyang buntot. Sinambit ko ang ritual at winisikan siya. Ayos! Nawisikan na nga kitang hayop ka. Hindi! Hindi ito maaari mangyari. Hindi pwede maging tama ang nakasulat sa libro. Noel, gamitin mo itong kutsilyo dala ko. Saksakin mo siya. Pakihagis mo sa kinaroroonan ko. Ayan na, pulutin mo at saksakin siya habang nagwawala pa siya sa sakit. Mukhang hindi ko na siya kailangan saksakin. Tignan nyo, umuusok ng kanyang katawan. Kaya lang, hindi ako kontento na namatay siya ng ganun kadali. Gusto kong maranasan niya pa to. Humanda ka sa pagbabalik ko. Nagawa mo, Noel! Nagawa mo siyang patayin! Sa wakas, makalaya na ang mga tao. Dumating na rin ang panahon na wala na tayong dapat katakutan. Nakita namin na habang nasusunog ang katawan ng matandang ebwa, ganun din ang nangyayari sa mga kalahi nito. Unti-unting naging abo ang kanilang katawan at nililipad yon ng malakas na hangin. Noel, tulungan mo si Renji. Tingnan mo kung ano nangyari sa kanya. Sige. Renji, gumising ka. Ano nang nangyari? Wala na ang mga aswang. Kuya Ranel, pakibuhat naman si Mang Jack para madala siya sa loob ng kubo. Mga kasama, tulungan niyo akong buhatin si Mang Jack. May isa pa tayong dapat gawin. Pagkatapos ng paggamot ko kay Mang Jack, hahanapin ko sa gitna si Ate Juvie. Kailangan niya pagbayaran ng mga ginawa niya. Tutulungan kitang hanapin siya. Agad-agad kong ginamot ang mga kasama kong sugatan. Nang matapos na, magkasama kami ni Kuya Ranel sa pag-ikot sa kagubatan. Pinuntahan ko ang kuta ng mga ebwa, pero wala na si Ate Juvie doon. Hindi kami tumigil sa paghahanap hanggang sa nakita namin siyang papatawid sa kabilang bundok papunta sa kabilang bayan. Tatakas ka pa talaga? Paalisin niyo na ako rito. Hayaan niyo na ako mabuhay. Hindi. Dapat lang na malaman ng lahat na isa kang traidor. Pananagutan mo ang mga ginawa mo sa mga taga-baryo. Traidor ka.
Kahit na kami, muntik mo na ipakain sa mga ebwa. Tatalon ako sa ilalim ng bundok kapag sinubukan ninyo akong hulihin. At sa tingin mo, sino may pakialam kung mamamatay kang hayop ka? Nang naghahanda siyang tumalon, mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan niya at hinila ang kanyang damit. Tagumpay ko siyang nahuli, kaya dinala ko siya sa kubo. Sinabi ko sa mga tao na siya ang tagapangalaga ng mga ebwa at siya din ang dahilan kung bakit mas lalong natakam ang mga halimaw sa dugo ng tao. Bukas, bagong buhay na nga harapin ng mga tao. Wala na silang dapat katakutan. Wala nang dapat alalahanin. At dahil sa inyo yun, kung hindi kayo dumating baka hanggang ngayon sinasakop pa rin kami ng aswang. Patawarin mo ko sa paghuhusga ko sa'yo. Ito kasi ang may kasalanan ng lahat eh. Si Juvie na isang demonyita. Hindi ko kasalanan kung nagpauto kayo sa akin. Patayin niyo na ako kung gusto ninyo akong patayin. Sa tingin niyo ba natatakot ako sa inyo? Napakadali naman ng lahat kapag pinatay ka namin. Kailangan mong pagbayaran ng ginawa mo, Juvie. Sobrang saya ng mga taong naligtas ng gabing yon. Pero naroon pa rin ang lungkot dahil sa ibang namatay. Sumapit ang umaga. Nasilayan namin ang buong kagubatan. Hindi na ito gubat. Nawala ang matataas na puno na siyang pinagtataguan ng mga aswang na ebwa. Naniniwala kami na kaya lumago at dumami ang mga puno dahil sa kanilang ritual ng matandang babaeng aswang. Pumunta kami sa barangay hall. Maraming nag-aabang sa amin para magpasalamat. Sabihin niyo lang kung paano kami makakabawi sa inyo. Ayos lang po yun. Nabiktima lang din po kayo kaya naunawaan kita. Anong plano ninyo sa akin? Napagkasunduan ng lahat na ikukulong sa facility si Juvie bilang kabayaran sa kasalanan niya. Hindi siya makakalabas hanggat hindi siya nakikitaan ng pagsisisi. O paano? Kailangan na namin ni Reggie na umuwi sa pamilya namin. Oo nga, naghihintay na rin po kasi si tatay. Kaya po ko sumama kay Lolo dahil unang misyon ko to. Hinahasa niya kasi ako dahil ako ang nakatadahan ng papalit sa kanya. Ah, kaya pala eh. Pamela, alam ko naguguluhan ka pa rin pero... Tama po. Naguguluhan ako pero alam kong nagsasabi po kayo ng totoo. Tsaka meron na pong pruweba. Papanindigan ko po to. At magliligtas ako ng mga tao laban sa mga aswang. Nang dahil po sa inyo, Mang Jack, nalaman namin na may kakaiba kaming kakayanan ni Pamela. Hindi po namin kayo makalimutan. Lalo ka na, Renji. Masaya po ako na nakilala ko kayo. Kami din naman. Sana magkita pa tayo ulit. Parang wala naman na po akong balak na umalis dito. Nagustuhan ko na pong manatili dito sa lugar eh. Ano kaya kung hihingin natin sa hepe natin na dito na lang tayo habang buhay? Alam ko papayag ang happy ko pero yung sa'yo, ewan ko na lang. Gusto mo din ba dito? Oo, gusto ko ta maging partner sa trabaho na to. Ayun! Kakusapin natin ng sabay ang ating hepe. Tapos, kapag pumayag sila, di maganda. Pero sa tingin ko, papayag sila dahil na-resolve natin ang kaso dito. Masayang-masaya kami ni Pamela dahil nakatulong kami sa aming kapwa. Pumayag nga ang nakakataas na doon na lang kami sa barangay na yon ma-assign. Maraming natuwa nang malaman na mananatili kami sa barangay. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin kaming naninilbihan ni Pamela sa barangay. Hindi lang bilang pulis, kundi bilang bantay na rin laban sa mga aswang. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang pamilya at binayayaan ng mga anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Isa sa natutunan ko, huwag maliitin ang iyong sariling kakayahan. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay ng kwento ko, Miss Esperanza. At more power sa inyong channel.